So, ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at subscribe na rin at follow para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos. Ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano ba tayo magbayad ng ating mga electric bill using GCash. So kapag magbabayad tayo ng kuryente natin guys sa pamamagitan ng GCash, kailangan hawak natin yung SOA or yung bill natin. Ito siya, statement of account. So kasi kailangan natin dito ng reference number at saka yung meter serial number niya. Kaya dapat hawak natin to. Punta tayo sa ating cellphone. So dito na tayo sa ating GCash guys. Open natin yung GCash. Wala pala akong internet. Open tayo ng GCash. So ayun, dito na tayo. Remind me later lang yan. So ayun, dito na tayo guys sa ating GCash. Ito siya guys, yan. Tap natin yan. So dito tayo sa electric utilities. Tap natin yan. Then hanapin natin dito yung electricity provider natin. So ayan, marami yan siya guys kasi nationwide ito. So hanapin natin, sa amin kasi guys ay Paleco. Hanapin natin Paleco. So ito yan siya guys sa amin. Seleco yan yung Paleco. Ayan kasi yung electric provider namin. Then dito sa amount, i-type natin yung pinaka-exact na bill natin. So ito type ko guys. Ang bill namin ay 1,576.09. So ayun siya guys, 1,576.09. Ayun talaga yung exact amount guys. Then punta tayo dito sa reference number. Yung reference number guys, so makikita natin doon sa statement of account natin or yung bill natin sa kuryente. So ayan siya guys, ipapakita ko na lang sa screen. Yan, bali ako dito, hindi ko kasi na-copy. Meron ako ditong application ng Paleco. So ika-copy ko na lang yung reference number dyan guys. Ito yung sa amin eh. Yan, accounts. Yan siya. Then pay natin. Tapos i-copy ko yan, yung reference number. Pero kung wala kayong ganyang application guys, okay lang. I-manual lang ninyo na i-encode dito sa reference number. So ako na-copy ko na sa device ko, i-paste ko na lang yung reference number ko. So ayun na siya guys. Kung mapapansin niyo dito sa statement of account or sa bill natin, mayroong space, pero pag nailagay natin dito sa reference number, wag tayo maglalagay ng space, dire-diretso lang siya lahat. So i-enter natin dito yung last name kung kanino nakapangalan yung electric bill natin. So hindi ito nakapangalan sa akin, sa father ko. So enter ko lang yung uppercase natin lahat. Yan. Ayan siya guys. Then first name. Yan. Yan. Then yung meter number, ito yan siya guys, 15 digits. Pero kapag yung meter number nyo ay hindi umabot ng 15 digits, mag-add kayo ng 0 sa harapan. So ang meter number ko ay 2467 lang. 7 lang siya, ibig sabihin mag-a-add ako ng 8 na 0 sa harap. So lagay tayo ng i-enter pala muna natin bago tayo mag-add ng 0. So ayan na, ilagay ko na yung meter number namin or meter serial number. Bali kung mapapansin niyo 2467 lang yan siya guys. Pero kailangan daw dito ay 15 characters. So hindi siya magiging 15, mag-add tayo ng 8 0. Kung ilan yung kulang na digits, ayun yung number ng 0 na ilalagay natin. So sa unahan, lalagyan natin na, di ba? 2, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ayun. 15 digits na siya. Bilangin ko ulit. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na siya. So, ayun na siya guys. Minsan kasi magkakaiba yung dami ng characters or ng digits sa mga meter serial number natin. Yung iba 11, yung iba 8. So sa amin 7 digits lang. Kaya nag-add ako ng 8 na 0. Halimbawa, 10 digits yung meter number ninyo, mag-add lang kayo ng 5 zeros sa unahan para maging 15 characters. So contact number, ilagay ko yung contact number ko. Then email address, bali ito guys ay optional na lang pero maglalagay tayo. Kasi dito rin yan sila mag-update eh. Ayan. So pwede natin ito i-protect yung bills natin or pwede rin hindi. Kasi may additional pa na 14 pesos. So tanggalin na natin yan. So, bago natin i-next guys, kailangan ay i-review muna natin. Bali, ito guys ay may service fee na 10 pesos. So, reference number, kinopy-paste lang natin yan. Okay na yan. Last name, first name, middle initial. Tapos, yung meter number. So, ayun. Contact number natin. Okay. Then, i-next na natin yan. Pag sure na tayo sa information na nilagay natin. So, ito na siya. Confirmation sa Paleco. You are about to pay 1,586.09. Nag-add na dyan guys ang 10 pesos. Ayan siya, service fee. So ito yung summary ng information natin. Then confirm lang natin to. Then save natin. Ayan. Then proceed. Ngayon, isa-save natin yung biller details para sa mga susunod hindi na tayo mag-input ng mga meter number na yan o serial number, mga account number na yan. So ito na siya guys. Then save natin. Pwede pa natin lagyan ito ng reminder. So nickname natin Paleco bill. Lagyan natin. So save na natin. Ito mababago-bago natin yan yung amount niya. Tanggalin natin yung amount, optional naman eh. So ayan yung ibang details, okay na. Kasi pag hindi natin tinanggal yun, ayun yung amount na naman sunod na buwan, buwan-buwan, iba-iba naman yung bill natin eh. So ayan na, save na natin. Please set reminder. So kailangan may reminder pala eh. Hindi mag-third of the month tayo. Kasi diyan naman dumarating yung bill natin eh. Save. So ayun na siya, successfully save biller details. So ayun. So ayun guys, ganun lang ayun na siya, nabawasan na yung laman ng GCash ko. So ganyan lang kasimple magbayad ng electric bill natin guys gamit ang GCash.